wala naman sigurong taong ayaw ng kayamanan. Wala naman sigurong taong hindi gustong yumaman. Pero alam niyo ba mga ka-mindset, merong mga iba't ibang klase o uri ng mga kayamanan. Kasi tayo bilang isang nilikha, nagpo-focus lang tayo doon sa kayamanang material gaya ng pera, magagarang kotse, di ba, magandang bahay. Alam niyo ba mga ka-mindset na hindi lang yun ang yaman dito sa mundo. Di ba? May tuturing din natin na isang yaman yung pamilya natin, anak natin, asawa natin, or kalusugan natin, or yung buhay na binigay ng Diyos sa atin sa araw-araw. So yun palang mga ka-mindset, pwedeng-pwede yung ituring na isang kayamanan. So wag lang tayo mag-focus doon sa pag sinabing yaman, kaperahan, magagarang kotse, malaking bahay, etc. etc. So, lagi kong sinasabi sa inyo, pwede rin kayamanan yung kalusugan natin, di ba? Kasi pag once may problema yung kalusugan mo, para sa akin, napakahirap nun, di ba? So, hindi ka masabing masaya ang buhay mo kasi nga may problema yung kalusugan mo. So, pwede mo siyang tawaging isang kayamanan. Yung pamilya mo, di ba, yung anak mo, di ba, hindi man kailangan sobrang yaman mo or may kaya ka talaga sa buhay para masabi mong magiging masaya ang pamilya mo or asawa mo sa'yo. Di ba, maging mabait ka lang, maging tapat, at the same time, maging masipag at mangarap lang ng mataas at gumawa ng aksyon para sa ikaganda ng buhay mo at pamilya mo at sa mga anak mo. Well, definitely, may tuturing na rin yun na isang kayamanan. Ulitin ko, hindi lang pera, magagarbong bahay, magagarang kotse. Kayamanan din natin yung mga anak natin, pamilya natin, yung mga kaibigan nating tapat sa atin, at the same time, yung kalusugan natin, at yung buhay na ibinibigay ng Diyos sa atin sa araw-araw. Kasi pag once, di ba, kahit gaano ka man kayaman mga ka-mindset, pag once kinuha na ng Diyos yung buhay mo ngayon, ano pang silbi ng pera mo? Di ba? Hindi ko naman sinabing huwag tayong magpayaman, huwag tayong kumita ng pera, huwag tayong magsikap. Kailangan din nating magsumikap. Di ba? Kailangan din nating magpayaman. Pero kung sa, di ba, lagay na sabi ko, huwag mo lang gawing sentro yon. Gawin mong sentro yung blessing sa'yo, yung panibagong buhay, magagandang kalusugan, magagandang pangangatawan, at maayos na pamilya. Kasi gaya na sinabi ko, napakamahalagang kayamanan din yun na may tuturing sa mga buhay-buhay natin. So ulitin ko mga ka-mindset, kung wala ka mang pera, wala kang magagarbong bahay o magagarang kotse, pero maayos yung pamilya mo, nabubuhay ka araw-araw ng maayos, ligtas, at magaganda yung pangangatawan at kalusugan mo, lalo-lalo sa mga anak at pamilya mo, well, may tuturing na rin yun na isang kayamanan. Okay? So magpasalamat sa bawat biyaya, bawat kayamanang binibigay ng Diyos sa atin. Huwag lang mag-focus doon sa mga material na bagay. Okay? So once again, mindset is power. Have a good day.